Antipolo ako, Antipolo. Antipolo. Antipolo, Rizal. Yes. Mm. Antipolo. Ikaw, saan ka? Dito po ako sa Cebu. Ay, Cebu. Cebuhana. Cebuhana. Cebuana. Magkasabot ra. Magkaintindihan. Opo, marunong naman ako mag-Tagalog dahil every year punta naman ako ng Manila eh. Kasi ang main agency namin is Manila eh. Ay, bali, yung work mo? May agency, sa agency? Ano po ako? CBII Philippines, andyan sa Makati, ang main office namin. Pero lang kasi ang trabaho ko dito ay project supervisor ng mga janitor sa government. Ito maganda palang trabaho mo rin. Hindi naman. Ikaw, ano trabaho mo? Work ko is family driver. Diyan lang sa Antipolo? Hindi. Sa bandang Taguig. Okay. Ilang taon ka na po? 51 ako. 51. Oh. Ikaw? 51. Malaki pala agwat nating dalawa kasi 58 na ako. Oo nga, malaki nga. Ano ka? Hiwalay, biyudo, binata. Hiwalay. Oh, pareho pala tayo. Ilang taon? 4 years. Maaga pa. Ako nga, 14 years na eh. Mag-15 years na. Tagal na. Ilang anak nyo? Dalawa. Marami sa akin. Marami ang iniwan sa akin. 4. Okay lang yan. Masaya pero natin pero mga malalaki na, may mga apo na nga ako eh. May asawa na yung 3 at tapos na din silang nag-aral. Isa na lang ang pinaaral ko, yung youngest ko. College na ngayon. Sa akin naman yung panganay ko, trabaho na, tapos yung bunso ko nag-aral pa. Dalawa lang kasi. Okay. Ano ba yun sila? Babae, lalaki? Babae, lalaki. Sa akin naman 2 babae at 2 lalaki. Pareho yung dalawa. Pangay lang. Kumusta naman Cebu pala? Okay naman. Okay naman dito sa Cebu. Saan ka banda Cebu? Hindi ka pa sa city talaga ako dahil sa city talaga ako nag-work. Pero may probinsya din ako. Anong probinsya? Malayo dito. Tatawid pa ng dagat. Island? Island po. Bantayan Island. Kasi side ng papa ko, taga Cebu rin. Cebu. Oh. Papa ko, lumaki siya Malbual. Malbual. Mama ko, sa South area ng Cebu yun. Mama ko naman sa Bugo. Oo.
Ang Bugo naman is sa north area, so yun ang dadaanan namin papuntang island namin. Kailang makapunta ako dyan, maliit pa ako. Pwede ko pa abisadong Cebu. Okay. Mapunta ka naman dito, masyal ka. Maraming mga magagandang beaches dun sa island namin. Yun nga eh, bala kong bakasyon din dyan. Gusto ko makita Cebu. Sa susunod. Sama ka sa akin sa susunod na buwan, bakasyon ako sa amin. Tingnan natin. kung walang magagalit sa iyo. Wala nang magalit. Walang pipigil. Naghahanap pa. Sa 4 years ba? Sa 4 years ba wala ka pang naging relasyon? Mayroon man pero sandali lang. Hindi rin nagtagal. Okay. First time mo ba rito o nakakuha ka na dati? Ako first time mo kasi. Parang kinakabahan ako. First time ka pa. Pangalawang beses ko na ata last year, August, na first time ko noon last year. Ang kausap ko dito is sobrang bata. Sobrang bata. At saka binata. Mahirap yun. At saka malayo din siya dito sa Cebu. Hindi din naging kaibigan kami siguro isang buwan. Pero nawala din, binablock ko din siya dahil hindi lang kami nagkaintindihan. Block ka agad. Hindi naman kagad, DJ. Sabagay, hindi naman kayo magkaintindihan. Edi block na. Nagustuhan, kaya, ayun. Kaya block agad. Kasi parang mama na niya ako eh. Sobrang bata talaga, parang maliit lang ang agwat nila ng panganay ko eh. Ikaw first time pa pala dito. Okay. First time mo lang kasi. Kaya nakabahan ako eh. Huwag kang kabahan. Kasi makikita mo ito. Ikaw, pang ilan na ba? Ilang salang mo na? Pangalawa nga, sir. Pangalawa. Ma'am, ano ngayon po yung hanap nyo? No? Ano pong gusto nyo sa isang lalaki? Ulit-ulit na lang kasi tayo. Sisingit ako. Ulit lang. Ako na naman po, ang hinahanap ko kasi yung totoong magmamahal na hindi na ako iiwan at hindi ako sasaktan na makasama ko habang buhay. Kaulaban, companionship, ganun. May nag-aaral pa po ba sa mga anak mo, ma'am? Isa na lang po, pero 22 years old na siya, college na. Yan na, siya na lang man ang kasama ko sa bahay dahil nga ang tatlo may mga pamilya na, may mga nagbukod na sila isa't isa si may mga ganda na silang trabaho. At may 3 apo na din ako. May apo ka na pala. Ikaw, wala ka pang apo? Wala pa. Hindi pa nag-asawa yung panganay ko. Ikaw pala, ako na lang magtanong sa si. Parang hindi tayo kasi matanda ako sa iyo. Siyempre, ang hinahanap po siguro ang mas bata sa iyo, di ba? Wala naman. Depende lang yan, depende.
Kasi nga, kaya nga kinukulit ko si DJ, baka makahanap ako ng kamats ko din ba. Kasi dito may marami naman nagpo-propose pero lahat mga bata eh. Gusto mo yung mas may edad po sa inyo o kaedaran mo lang, ma'am? Parang okay, edad ko lang sana DJ, o di ba, ahead sa akin ng 2 years or 1 year, ganun. Yun lang naman yung mas bata pa sa akin na yung 30 plus, 40 plus. Mostly kasi ganun ang nanliligaw sa akin dito, yung Mga 30 plus, ma'am? Mismo dyan po sa lugar ninyo? Na kalugar po ninyo na nililigaw sa inyo? Wala na, di na gumagalaw. Tumigas na, DJ. Oo. Meron nga kapitbahay eh. Hindi mas maganda. Meron din sa trabaho, ganon. Pero hindi ko talaga maipasok sa puso ko dahil nga bata pa eh. Baka naman iba na namang sakit or konsumisyon, ganon. Try mo din, ma'am, Kung papalarin ba or mag-work ba, ikaw ba, sir, ano talaga ang nahanap mo sa isang babae? Simple lang naman. Nakakaintindi sa lahat ng bagay. Yan lang. Marunong makisama rin. Ay, alam ko na wala sa akin. Ma'am, wag lang po kayo masyadong gumalaw, ma'am. Lumapit po kayo sa camera, ma'am, para di po kayo lumabo. Sobrang labo po kayo. Kasi Huwag mo lang galawin. Stay there. Sir, magtanong po kayo, sir. Para mabuhay po yung programa natin. Ano ba yun? Tanong ba? Nawala tuloy ako sa kasi DJ. First time lang kasi. confident lang. Tanong ko. Ano pala nangyari nung sa una mong sa asawa mo pala? Ay, oo. Bakit? Sumama sa mistress niya. Nakahanap ng iba. Nakahanap kasi siya ng mas bata. Kaedad lang nga ng alis sinong matanda yung namin eh. Sinong matanda sa inyong dalawa? Yung unang asawa? Ayun ako, ng 3 years. Pero, biyudo yung Matanda asawa ka ng ko. 3 years? Biyudo yun siya. Hindi yun binata na nag-asal kami. Kasi yung yung pag-asawa, yung pag-asawa, yung pag-asawa namin talaga parang disgrasya lang. Hindi kami mag-shoota. Na kasi ako, yung bang tapos wala na akong sa sarili ko, kasalala ko sa kanya. Nabiktima po kayo, ma'am. Oo. Tapos, ano po yun na magulang po ninyo yung nag-ayos para tungkol sa inyong dalawa, pagsasama nyo? Oo. Dinala ko siya sa amin, sa probinsya namin.
Pero hindi nyo naman kaano-ano, hindi naman po kayo niligawan. Ganito po, ligaw siya sa akin. Hindi ko kasi siya gusto dahil yudo, binata ako eh. Binata ka? Tapos may dalawa siyang anak. Dalaga ka? Ako naman, siguro ako naman dalagang-dalaga. Siyempre dito kasi sa city ako eh. Sabi kasi niya pag hindi daw ako niya madala sa Tusan, parang ganon. Basta yun ang niya, moto niya sa akin dahil ilang taon na kasi yun nanligaw eh. Iwas ako ng iwas. Nung nagkataon na nakita niya ako nag-iisa, hindi ko lang namalaya na pinainom lang nagmerinda kami, inom lang kasi niya ako ng juice. Hindi ko na namalaya, nakatulog na pala ako kasi itong rotonda sa Puente Osmeña may mga green grass na pwede kang humiga or pwede kang umupo, kayong mag-date doon. Pero maraming tao, dahil speech area yun eh. Nagkakataon na malaki ang problema ko doon kasi sa tinitirahan ko dito, pumunta ako sa area na yun. At siya pala, pumunta din dito sa bahay na tinitirahan ko kasi lagi siyang bumisita eh. Kaya nga kasi nanligaw eh. Nung sinabihan siya ng tinitirahan ka, wala ako, na umalis, hinahanap niya ako. At nahanap din niya ako, nag-iisa doon, umiiyak kasi may problema. Kinukomfort niya ako. Sabi pa niya sa akin ganun, bili daw siya ng main ko, ganun. Kumain naman ako dahil gutom na ako na kasi ng oras ng gabi noon. Ngayon, hindi ko naman namalaya na nakatulog na pala ako dun sa green grass na yun na nagising ako, iba ng lugar ang nakita ako. Baka pinainom ka ng patulog nun. Kaya may balak ng siguro, talaga dahil hindi ko na kasi namalaya na ano na nangyari sa akin noon eh. Eh di pagkagising mo ma'am, may nangyari na. Wala na akong damit. Parang sa pelikula lang nangyayari ah. Oh, hindi. Wala naman nagawa dahil nga sinugod niya yung higaan papuntang door. Hindi makapasok yung mga tao. Yeah, parang magpakamatay na nga ako dati kasi hindi ko na alam anong gawin ko dahil may shoot ako noon. Nasa barko. 7 years kami magka-relasyon. Tapos yung nangyari parang napilitan ka lang pala nun sa nangyari. Oo, kasi nga inaalagaan ako ng shoot ako. May sinumpaan kami na dadalhin niya ako sa harap ng altar na parang putli, tapos nakasuot ng kasal na Buddha na ganun pa din. Iningatan talaga niya ako kahit na matagal kaming nagkarelasyon. Nag-aaral pa nga kami noon eh. Tapos napunta lang sa ganun ba. Tapos yun pa din nangyari. Iniwan at pinalitan pa din ako ang pinalit pa din sa akin kahit bata, may anak pa. Pinakamasakit. Nagdagdag pa nung pakainin siya. Tapos ang masakit pa din noon, hindi siya tumulong, hindi siya nag-support sa mga anak ko na college na time pa yun. Nang maalis siya ng 2010, ang tatlo nun college. First, third year yung panganay, ang dalawa, grade 2 yung pang-apat. Hindi siya nag-support. Dinala pa niya motor ko.
Kasi service nila dahil malayo ang lugar ng babae niya. Pero alam mo ba kung anong ginawa ko noon? Dahil ako na iwan ng asawa, tapos may 2 dalaga at binata na ako noon, nahihilin sila na maghiwalay ang kaming mga magulang niya. Anila. Tapos sabi ng mga anak ko na, mama, mag-sacrifice ka. Ano mo talaga ang sarili mo na hindi kayo magkahiwalay dahil may kaya nga ganon. Ang ginawa ko naman nung nag-decide ang asawa ko na iwan na kami, ayaw na niyan sa amin. Lumuhod kaya ako sa harap niya, likuran ko na diyan ang 4 kong mga anak. Na umiyak din. Umiyak din akong nagmakaawa sa kanya na sana papaya kong dagdagan niya na asawa kahit ilan, basta wag lang kaming iwan. Pero ang ginawa niya, tumayo siya, tinadya ko at sabi niya ayaw na daw niya sa akin dahil love na daw niya ang bed niya. Ganun. Sakit naman. At doon ako nahiya. Para bang wala nang naiwan na pride sa sarili ko or awa na lang man sa sarili ko na ako pang sinaktan, ako pang nagmakaawa. Doon ako nagalit sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko noon, umalis na siya, tapos natulog yung mga anak ko. Gumawa ako ng litter para sa mga anak ko. At napatapos na yung litter na yun, naghingi din ako nag-grocery pa nga ako naghingi ako ng tawad sa Panginoon sa gagawin ko. Pag natapos ko na yung prayer ko na yun at ang sulat ko, lumabas sa kwarto ako ng malaking kutsilyo, isaksak ko na sana sa dibdib ko. Lumabas yung panganay ko, yung dalaga. Nakita niya ako na magsaksak. Inakap niya ako, hingi siya ng tawad na ganun. Huwag ko daw gawin, ganyan. Pero hindi pa yun natapos. Nung pumasok na din ako sa kwarto, nakatabi ko yung youngest ko, kumuha pa din ako ng blade na ilaslas ko na sana na pulso ko para matapos na ako. Dahil nga parang sobrang hiya ko, sobrang awa ko. Pero mabait talaga si Lord. Hindi din natuloy dahil nagising din ang youngest ko. At doon na ako nagising sa ginawa ko na mali pala. Dahil inakap ako ng youngest ko at sinabi niya sa akin, Mama, may bala ka palang magpakamatay. Kung mamatay ka, Mama, paano na ako? Sweetheart. Umalis na nga si Papa, tapos iwan mo din ako. Ayun, doon ako nagising. Grabe palang karanasan mo. Sobra. Nakalagbok din yun, sir, ang buhay ko. Lahat sinulat ko sa logbook. Kasi hindi ako open-minded doon Kasi nahiya ako Sinulat ko na lang sa logbook. Tapos, nag-iba ako ng direction. Parang, ang ano ko naman, routine ko noon, trabaho, church, bahay, racket. Kahit anong racket na ginawa ko, hindi na nga ako hapit matulog para lang na matustusan ko lahat ang pangangailangan ng mga anak ko. Kasi umuupa pa ako ng bahay. College pa sila, may elementary pa, tapos maliit lang ang sahod ko noon. Sa Philippine Navy pa kasi ako noon nag-work, tapos maliit lang ang sahod ko. Tapos, yun. Sa awa naman ng Panginoon, dahil nga siguro sa sobrang ma-prayer ako, sa church lang kasi ako umiiyak, sa church lang ako nakiusap sa kanila kung anong naramdaman ko at anong naranasan ko. Doon ko lang nila sinasabi. Wala akong everyday naglakad, kahit saan ang lakad ko, wala akong hinahawakan kundi rosary lang. At ang bunganga ko palaging, Mama Mary, Lord, huwag niyo akong pabayaan. Lord, tulungan niyo ako. Ganun lang palagi. Wanted, sweetheart. Pero sa awa naman nila, kahit naman hindi ako nabigyan ng tao na totoong nagmamahal, o hindi pa naman ako nawalan ng pag-asa dahil buhay pa ako Patuloy pa ako naghingis. Habang nabubuhay na yung pag-asa. Sige. No? Siguro po, Ma'am,
ikwento na lang po ninyo yan kay sir ha. Yung mga iba pa. Ulitin ko muna. Ay po, salamat Kid Daisy. Maraming salamat. Salamat. Good evening.